Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik pong muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo. Mag-umpisa na po tayo mga kabayan at magkomentuhan na po tayo. Ito po mga kabayan, komentuhan po natin ang ito pong British o itong Briton, itong British National na magbabakasyon po, isang turista para po magbakasyon sa ating bansa. Ay grabe po ang nangyari sa kanya. Ikinulong na po siya ng mahigit 30 oras, hindi pa pinakain, at nawalan pa siya o sinasabing nalugi pa siya. Mga natalo pa siya ng mahigit 5,000 o 5,000 Hong Kong dollar. Mga kababayan, grabe po. Grabe po ang nangyayari sa ating Bureau of Immigration dyan po sa airport. Bakit po nagkaganyan ang ating bansa? Bagsak na po ang ating turismo. Tapos ganyan pa ang gagawin po dyan po sa immigration sa ating bansa. Mababalita po yan. Balitang-balita po yan sa buong mundo. Katulad po niyan, isang Briton. Ganyan na nangyari sa ating airport. Grabe, halos lahat na po ang problema sa ating bansa. Puro kahihiyan po ang nangyayari sa ating bansa. Babagsak po lalo ang ating turismo pagka ganitong klase po ang ating bansa. Airport pa lang, malaki na ang problema, mga kabayan. Pakinggan po natin ang balita kung ano po nangyari at napakasama po ng pangyayari dito sa Briton. Pakinggan po natin ang balita. 5,000 Hong Kong dollars ang tila nasayang na pera ng isang British national na dapat sana'y magbabakasyon lang sa Pilipinas. Ikinulong umano siya ng Immigration Bureau dahil sa dating alitan sa isang opisyal ng ahensya. Ayon sa BI, iniimbestigahan na ang naturang insidente. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Hinarang at kinulong ng mahigit 30 oras. Ito ang naranasan ng isang British national sa kamay ng Bureau of Immigration noong Lunes. Sa eksklusibong interview sa Billionaire News Channel, sinabi niya na mula Hong Kong, bumiyahe siya sa Pilipinas para sana magdiwang ng Lunar New Year kasama ang kanyang mga kaibigan. Pero anya, nagulat na lang siya nang harangin siya sa Ninoy Aquino International Airport at sinabing banned siya sa Pilipinas. Agad daw siyang dinala ng Bureau of Immigration sa isang detention facility. Sa larawan na kanyang pinadala sa amin, isang maliit na kwarto lang ito. Pero ang higaan, sobrang sikip at halos hindi raw makagagalaw. Ayon pa sa kanya, pinagbayad pa raw siya ng 3,300 pesos para sa kwarto. Nobody to contact from the airline or from immigration. It was a very negative experience overall because I felt unsafe. There were a lot of angry people there who had their own cases to deal with. It was smelly, it was not clean. At ang pinakamalala ay hindi anya siya pinakain ng 6 na oras. Ayon sa British national, hindi niya alam kung anong dahilan kung bakit siya banned at inaresto. Pero ayon umano sa nakausap niyang employee, dahil umano ito sa nakaalitan niyang immigration officer sa NAIA noong huling beses na bumisita siya ng bansa. Anya, natatandaan raw niya na may immigration officer siyang pinagalitan dahil sa hindi maayos sa pagtrato sa kanya. He was rude to me. The way that he spoke to me was very rude and aggressive. There was no one else involved except me and him. And after the end of the interaction, after he'd spoken to me rudely for some time, I said, you can't get away with talking to people like that. Hindi raw niya akalain na ang simpleng pakikipagtalo ay magdudulot ng mas malalang sitwasyon sa kanyang pagbisita sa bansa. Lumapit na raw siya sa British Embassy pero wala raw itong tugon. Kahit daw gobyerno ng Pilipinas, hindi siya sinasagot. Ayon sa British national, kasama sa mga anya ay nasayang dahil sa nangyaring insidente ang kanyang accommodation sa isang mamahaling hotel sa Palawan at mga ginastos sa travel fees na abot umano ang halaga sa at least 5,000 Hong Kong dollars. Samantala, kinumpirma naman ng Bureau of Immigration na naka-blacklist na sa Pilipinas ang nasabing dayuhan. Pero under probe pa rin daw ang insidente para malaman ang dahilan kung bakit siya napasama sa blacklisted. Para sa Agenda Weekend, Isaiah Mirafuentes, Abante. Grabe na mga tambay. Kung totoo po sinasabi ng Briton, nagkaroon lang ng alitan dahil nga po sa hindi magandang pakikitungo rin po dyan po sa Bureau
of Immigration. Hindi po ba? Ibang klase, no? Mga ibang klase po sa ating bansa na nagkakaganyan po. Ibang klase. Kaya talagang mamimiss mo nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kung yan po ay nangyari kay dating Pangulong Duterte, yung issue na yan, mga kabayan, natatandaan nyo po, yun nga lang, laglag bala nga lang eh. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, laglag bala pa lang, lahat kayo, magmula sa taas hanggang baba, sibak. Lalo pa ito, ikulong mo ng mahigit 30 oras na halos hindi mo pakainin, dayuhan. Magbibigay po sa atin ng ekonomiya, turismo. Paano pa dadayuhin ang ating bansa? Di po ba? Lalong-lalo po yan. Puputok po yan. Sa Western, lalo sa British o sa Great Britain. Hindi po ba? Sa Britanya. Hindi po ba? Unbelievable. Kaya mamimiss mo si dating Pangulong Duterte. Katulad po nito, ibalik tanaw po natin. Talagang mamimiss mo kung paano po maglingkod ang isang Duterte. Pati airport, nalinis niya at umayos ang airport, ang NAIA. Ito po ang ating dating Pangulo. Ibalik tanaw po natin. Hand off your taxes to an expert in your Sandali lang po mga kabayan. Now, Nagkaroon lang po your na TurboTax commercial. expert can Yan file- po, ayun yung sinabi. Yan po, set up lang natin. Ayan po. Ito na po ang ating dating Pangulo. Sisibakin sa pwesto ni Davao City Mayor Duterte ang lahat ng empleyado ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA kung mayroon pang tanimbala scheme sa paliparan. Ang nasabing pahayag ay ginawa isang araw matapos ang halalan at manguna sa bilangan si Duterte. Si Sofia Ocot sa detalye. Kayong nasa NAIA, pag may tanim pa dyan, lahat kayo. Ito ang babala ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte laban sa mga empleyado ng Ninoy Aquino International Airport hinggil sa isyu ng tanimbala. Banta ni Duterte, sisimakin niya lahat ng empleyado ng NAIA mula sa pinakapinuno ng paliparan hanggang sa police commander na nakaistasyon sa paliparan. Ang nasabing interview ay ginanap isang araw matapos ang eleksyon. I do not care even if your chief of office or your CO there knows or has nothing to do with it. Istasyon ganun rin. Kung ang chief of police, hindi niya kontrolado ang police niya at may police niya naglalaro, out sila lahat. Balak niya umanong idestino ang mga ito sa isang isla sa Zamboanga kung saan talamak ang pangingidnap. And I will accommodate you sa Mindanao. Doon sa Zamboanga. Magandang ano doon. Zamboanga, maraming beach. Sa harap ng Zamboanga is an island called, anong pangalan ng island dyan? Kasi maraming kinikidnap dyan. Dyan na kayo magligo-ligo muna. Pinaniniwalaan na ang insidente ng tanimbala sa NAIA ay bahagi ng extortion racket na nambibiktima ng mga OFW at matatanda. Ayon kay Duterte, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ito nagpasyang tumakbo sa pagkapangulo. I am awed and humbled by the vote given to me by the people. For after all, I did not also ask that I be president. Sofia Okut, I am 1 with 25. Nakita niyo po mga tambay, nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, lahat po ng problema sa airport nasolusyonan. Hindi po ba? Lahat. At umayos po ang takbo ng airport. At hindi po nabenta ang airport sa panahon niya. Di po ba? Ngayon po, ang airport po ay nabenta, lalong-lalo po yung operation. Yung operation po ng airport na malaki ang income ay ibinenta po sa San Miguel. Hindi po ba? San Miguel na po ang nagpapatakbo ng airport. Hindi po ba? Nangyari po ba yan kay dating Pangulong Duterte? Inayos niya po yan. Hindi po ba? Yung pagiging worst airport, naiayos po yan. Nawala po tayo sa pagiging worst. Pinaka-bulok, pinaka-pangit. Isa sa pinaka-bulok at pangit na airport, lalong-lalo sa pagpapatakbo nito. Lalong-lalo nung panahon na laglag bala. Hindi po ba? Ngayon, ano po ang airport natin ngayon? Sunod-sunod po nagiging problema sa airport. Paano ka makakahatak ng turismo? Lalong-lalo po ng banyaga. Katulad po niyan. Alam naman po natin na napaka-powerful din po
at kinikilalang bansa at malakas na bansa din po ang British o Britanya. Di ba? At gaano po karaming tao ang Western, ang European, Europe. Napakaraming bansa po ang Europe. Hindi po ba? Paano po ko pumutok yan? Ganyan po pala katitindi ang nasa immigration sa ating bansa, sa airport. Magkaroon ka lang ng alitan, iba-blacklisted mo na yung ibanyaga. At ikukulong mo pa sa napakaliit na kwarto at napakarungis pa raw. At walang pagkain. Nakita niyo po, bangungot. Yung nangyari doon sa Briton ay naging bangungot po sa kanya yon. Yun na po ang pinakamasamang experience na nangyari sa kanyang buhay nang magpunta sa Pilipinas. At ito po ay mababalita po ito sa buong mundo. Ang kabulukan ng sistema ng ginawa po dyan sa airport. Dyan po sa immigration dyan. Hindi po ba? Kung kailan po ang bansa natin ay nalalagay po sa napakapangit na sitwasyon, bagsak ang ekonomiya, bagsak ang turismo, diba? Walang pumapasok na maraming mag-iimbes at turismo sa ating bansa na pag-iiwanan na tayo na mga kapitbahay nating bansa. Tapos ganito pa ang makikita mo na pagpapatakbo ng airport na hindi na po natin ito nakita sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Kaya, grabe po ang nangyayari sa ating bansa. Napakasakit na nga pong tanggapin na binigyan tayo ng 3 taon mahigit at mag-4 na taon na serbisyo na ganito lang. Korupsyon, politika, napakahirap ng ating kabuhayan, napakamamahal ng bilihin, kawalan ng maraming trabaho, walang opportunity sa ating bansa, napakaraming walang trabaho, naghihirap at napakataas naman po ng krimen dahil sa kawalan ng trabaho, napakarami pong masasamang tao ngayon. Iba sa ating bansa na mismo tayong mga Pilipino ang nabibiktima ng masasamang ito. Wala pa dyan ang masasama na mga adiktus. Mga kababayan, wala pa yan. Hindi po ba? Grabe na naman po ang mga randing and tandem ngayon. Mga nakamotor, nang-hold up. Hindi po ba? Kahit nga po na maliit na grocery store, kahit po maliit na karinderya, tinitira na. Diba? Kahit naglalakad ka, tinitira ka na. Basta lang po may makakuha sa'yo. Ganyan na po katindi ngayon sa ating bansa. Bumabalik at lumala na naman. Yung dati pong naiayos na at unti-unti na pong nababago ang ating bansa, lalong-lalo sa seguridad, lalong-lalo po sa airport na nabago na sistema. Hindi na bulok. Ngayon, bulok na naman. At dinadala naman tayo sa kahihiyan dito sa mga tao na ito na handyan po sa airport. Ibang klase po ngayon ng mga nasa Immigration Bureau dyan. Yung Bureau of Immigration dyan, ibang klase, mga kababayan. Ibang klase. Talagang ibang klase. Mga gusto pa yata, mga kababayan, mga gusto po yata maghari-harian sila riyan. Unbelievable. Imbis na ikaw maging polite, maging magalang, magandang tingin sa'yo at ikaw karespeto. Pero nagiging diktador. Grabe. Ibang klase. Kaya itong nangyayari sa ating bansa, tuloy-tuloy po ito. Tuloy-tuloy po, nakamalasan po ang mangyayari sa ating bansa. Hindi po tayo makakabangon ito. Pagka ganito po sistema, halos lahat ng ahensya ay bulok. Pati po ang airport natin ay bulok na rin yata. Believable. Nung nakaraan lang po taon, ang daming problema dyan. Hindi po ba? Kung ano-ano po mga naging problema dyan. At napakarami, minabubuksan na namang maleta riyan. Napakarami po mga kaso. Pero wala pong nasisibak.
Kaya po nakukonsinte at lumalala ang problema dahil po sobrang luag. Hindi po katulad ni dating Pangulong Duterte. Pagka nakita na may problema airport, paimbestigahan niya yung problema. Pag nalaman niya na kasalanan ito ng Bureau of Immigration natin, magmula sa taas hanggang sa security guard at lahat ng officer na nakatalaga dyan, sibak! Hindi po ba? Kaya po, mamimiss mo yung may kamay na bakal. Di ba? May kamay na bakal na may pagmamahal pa sa bansa at binibigyan ka pa ng seguridad. Hindi po ba? Nahandyan yung malasakit at tapang na mamimiss mo. Ngayon, puro po problema ang nasa ating bansa ngayon. Laganap na korupsyon, halos lahat meron. Problema pa sa airport at tuloy-tuloy po ang problema sa korupsyon na hindi naman po nasusolusyonan dahil sila rin po kasi ang magkakasama rito. Umano. Nakakalungkot. At tingnan po natin mga bayan, kung ano ang isasagot po dyan. Kung bibigyan po ba na aksyon yan o may kamay na bakal pa ba? Ang tinatawag na Pangulo ayon sa kanyang ate na matagal na at hindi nagbabago sa kanyang bisyo na pulburon. Mga kababayan, kaya po ang ating bansa ay nagkakandaleche-leche. Kaya nga po tayo yung maasa na sana sa lalong mabilis ay maging Pangulo na po ang Vice President para po managot na silang lahat. Lahat ng gumawa na hindi maganda sa ating bansa, mga kababayan, ay dapat pong managot. Katulad po nito, airport, napaka-importante po sa ibang bansa. Napaka-importante po sa bansa ang airport. Diyan po sumasalamin ang bansa sa airport. Sumasalamin yan sa isang bansa. Kung anong klaseng airport meron ng bansa ay sumasalamin yan. Pag maganda ang pagpapatakbo mo sa iyong airport at walang mga anomalya at katulad niyan na mga abusado, ibig sabihin niya ng bansa mo'y maayos. Hindi mga abusado o mga Pilipino at pati mga ahensya nito. Sumasalamin yan sa bansa. Ngayon, ano po ang sasalamin? Ano po ang maipagmamalaki ng ating bansa? Kung meron dayuhan na namamasyal, nagbabakasyon sa ating bansa, ganyan ang serbisyo na ibibigay mo. Mga kababayan, unbelievable. Ibang klase kayo. Ganyan pala kayo maglingkod bayan. Pinasusweldo na kayo. Hindi nyo pa ayusin ang trabaho nyo. Napakarami nyo kasing gustong mangyari na mga extraordinary yata na gusto nyo pang magsiyaman. Hindi kaya? Muli po mga tambay, nakakalungkot po ang nangyayari sa ating bansa. Pati ang airport ay malaking problema na naman. Unbelievable. Thank you po sa nagusto po ng ating tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Mabuhay po kayo. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa patuloy po nagsusubscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayong lahat mga kababayan. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershaw ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, si Gay at Shena, si Nancy Lumampaw, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahoo ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa na Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Chodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi ng Japan. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingatan nawa po kayo lalo po sa inyo pong mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat. Muli po mga kabayan, taste lang po tayo at God bless po sa inyo lahat. Paalam. Bye-bye.